Buongiorno, ako po si Tony Velasquez. Ako naman si Nina Corpus at ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami, handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Panibagong batas pang seguridad sa Italia, panibagong dagok daw sa mga Pinoy. May papeles man o wala, padalang pera ng mga OFW, lilimitahan na rin. Aprobado na ang panibagong batas sa seguridad sa Italia na lalong maghihigpit sa mga migrante doon. Para sa maraming Pinoy doon, ang panibagong batas ay panibagong dagok sa kanilang hanay. Pero hindi lang ang mga walang dokumento ang target ng bagong batas, maging mga legal na Pinoy doon ay sakop ng paghihigpit sa mga migrante. May report si Alvin Umahon. Sa botong 154 kontra 114, ipinasa sa Senado ng grupo ng Lega Nord ang Paketo de Siguretsa. Sa ilalim ng bagong batas, inaatasan ng mga doktor na isuplong ang mga dayuhang walang kaukulang papeles sakaling sila ay lumapit at magpagamot sa kanila. Paano kung halimbawa ay nagkaroon sila ng karamdaman na ang karamdaman ay nakahawa? Paano ngayon makukontrol yun kung sakasakali? Hindi naman makataong hindi kami gamutin dito. Nagtatrabaho naman kami ng ayos dito. Wala naman kami ginagawang masama. Ay sa akin lang, gusto ko yung makatao. Kulong o deportasyon ang parusang kakaharapin ng mga illegal migrant. Ayon sa datos ng Caritas at URIPS, umaabot sa 500,000 hanggang 800,000 ang illegal migrant sa Italia. Pero maging ang mga migranteng legal na nagtatrabaho rito ay sapul din ng panibagong batas sa seguridad. Aabot kasi sa 200 euro ang buwi sa pagre-renew at release ng permit to stay sa kanilang hanay. Kailang 80 to 200 euro na tax ay nakakabigay, lalo na sa isang pamilya na nagkukumpos ng 4 o 6. Dahil pinatutupad na ang panibagong batas, nagdagdag na ng mga pulis sa matataong lugar. Kabilang si Denny sa apektado ng bagong batas. Nagsabihan ako ng senyora ko, kinausap ako, dahil sa bagong batas dito sa Italia, tungkol sa kalusugan, may ingat daw ako. Kung sakaling magkasakit ako, kung pupunta ako ng ospital o ng klinika dito, maaari ako makakontrol. Kaya mahirap. Para kay Dennis at sa marami pang mga Pinoy migrant sa Italia na walang sapat na dokumento, iba yung pag-iingat ang dapat nilang gawin para matupad ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Para sa Balitang Europe, Alvin Umahon, PISA, Italy.